So, hello mga B! At eto na nga, i-share ko na sa inyo yung trip ng Leyte namin. At ayun na nga, na-achieve unlock ko ang Kalanggaman Island. Sobrang ganda guys. So, i-share ko sa inyo yung experience paano pumunta doon. Yan. Bago kami pumunta dyan, sa may Palumpon, kasi nasa place kami ng Ormoc, malapit sa Ormoc. Matag-Ob. So, mga halos 1 hour pa yung biyahe papunta dyan. Kaya ginawa ng friend namin, nag-register online muna siya, yung mga kasama namin. Kasi kailangan naka-register ka sa may ano nila, para i-assist ka na nag-register ka online na pupunta ka ng Kalanggaman. So, kung hindi ka nag-register, mahigpit po sila, hindi ka nila aasikasuhin kasi nga hinahanap nila yung register mo. Kasi bibihira lang po makapunta doon sa island kasi mahigpit sila dahil hindi pwedeng loaded yung place. Yan. So, nanantay na namin yung kasama namin. Yung asawa ko inantay na dyan, tsaka yung friend namin kasi bumili sila ng tubig kasi walang tubig doon. Walang mabiling mineral. So, magbabaon kayo ng mineral pag pumunta kayo. Tapos, pagtapos nyo mag-register, bibigyan kayo ng plastic na pang nabubulok tsaka hindi nabubulok kasi bawal po ang mag-iwan ng kalat doon. Bawal ang magdumi. Ganun po. Malinis po yung place. Sobrang linis. Tapos sobrang ganda. Ang liit lang po nung island. Tapos gusto kong i-share sa inyo, kaya siya tinawag na Kalanggaman kasi sa Bisaya, ang tawag sa Kalanggaman is bird. Hindi po siya langgam. Ayun po. Tapos po, pagdating mo doon, ang daming Asian, madaming pong foreigner, mga iba-ibang lahi. Ayan po, sobrang sobrang linaw ng tubig, sobrang ganda ng place, sobrang ano po, ang linaw ng tubig. Tapos meron din pong pwede kang mag-jet ski, um, yung bangka na clear, anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Ano nang tawag doon? White kayak, ganun ba yun? White kayak, white kayak. So, ayun, pwede kang mag-snorkeling, snorkeling yon. Basta po, sobrang linis po ng lugar. So, yan na po yung mga friend namin. Ayan po yung friend namin. Ayan. Sobrang excited na po kasi kami kaso ang tagal po nung kapitan ng barkong, yung magpapaandar po ng barko ng boat, ng bangka. Kasi yung laki po ng bangka. Kaya pong magsakay ng halos 30 plus na tao yung sa bangka. Sobrang laki po. So, yan, binibigyan na kami ng life jacket. Kaya merong, ano, lifeguard, oo, may lifeguard na bantay. Kailangan daw nakasuot. So, ayan, sobrang saya po. Sobrang saya po ng experience ko. So, experience ko po dyan, sobrang makakalimutan mo yung problema mo, yung mga iniisip mo. Ang goal mo lang makarating sa Kalanggaman at makita yung place kasi nakikita mo lang nga siya sa ah, mga picture, video. So, ayan, katabi ko yung asawa ko. Eh, may orientation bago kayo pumunta doon, bago ah, paandarin yung bangka. Kasi may place na bawal maliguan. Bawal liguan kasi sa pressure ng tubig, pwede kang hatakin. Parang pwede kang lumayo. Pero malawak po yung place na mababaw. So, siguro yung mga dating bumibisita dyan, matitigas yung ulo. Kaya ngayon, pinagbawal na pong maligo dun sa dulo ng sandbar. Pero sobrang ganda po nung sandbar. Hindi naman po siya malalim, pero yung gilid niya po, ano siya, mababaw lang. Pero dahil nga yung pressure ng tubig, siguro kasi pababa na siya, and bawal na siyang maliguan ngayon. Kaya kailangan may orientation bago kayo pumunta kasi nga madami siyang
bawal. So, maliit lang yung island, tapos, konti lang yung tao, hindi siya gano'n kadami, kaya maganda rin yung panahon, sobrang init, nasunog yung mukha ko. Kasi nung pumunta kami do'n sa may sandbar, sobrang init na kasi nung umaga, nung pagdating namin, sinama na ako ng friend ko, ta's yung mga friend niya na pumunta na doon. So, nakita ko na yung place ng umaga kaso nga gusto ko rin ipakita dun sa anak ko at saka sa asawa ko kung gaano kaganda. So, sinama ko sila after ng lunch namin. Sobrang init na, parang nasa disyerto ka. Sobrang init na, hindi na rin nila na-enjoy kasi nga sobrang init na. Parang yung lupa, mainit na din yung singaw kasi nga tanghaling tapat na. So, malapit na kami niyan, sobrang linaw ng tubig, no. Padaong na kami niyan. Ayan, ganyan siya kalinaw. So, malayo pa yan, pero ganyan siya kalinaw. Maganda po, mababaw lang din siya. Akala nyo lang malalim, pero mababaw lang po. Tapos kita po yung buhangin, sobrang pino, para siyang pulburon. Tapos, ang ganda ng lugar, nakaka-peace of mind na, syempre, kailangan din ng moment na, yun nga, kaya nag-bonding talaga kaming pamilya dyan. Ng anak ko, tsaka ng asawa ko, pinili talaga namin yung moment na kaming tatlo lang. Nagpunta kami sa sandbar. Pinakita ko sa kanila kasi ayoko hindi naman nila makita kasi ako nakita ko siya ng mas maaga. So, sinamahan naman nila ako, sinuportahan nila ako, nag-video-video kami, yun, nag-reels kami doon. Tapos, kwentuhan. Tapos, yun, nag-enjoy naman sila. Kasi meron kaming mga nakitang mga fruits na parang hindi na siya kilala, hindi na siya familiar. So, ayan, yung nyog, mga nyog lang yung puno. 'Di ba po, sobrang ganda po talaga yan, promise. Ire-recommend ko po siya sa inyo. Puntahan niyo po siya kapag meron po kayong kilala sa Leyte. Kami, pumunta lang po kami diyan kasi dahil dun sa friend namin. In-invite po kami. So, ni-request ko po sa kanya na gusto ko pong puntahan yan. So, sobrang thankful ko kasi pinagbigyan niya ako na dalhin dyan. At ayun nga, nakarating ako na achieve unlock ko dahil sa kanya. For sure, kung wala kaming kakilala na friend namin dyan sa Leyte, hindi kami makakapunta dyan. Kasi, ayaw namin pumasyal kapag wala kaming kakilala sa place. Kasi, syempre, iba, parang mangangapa kami. Sa bagay, ako din, nanibago ako sa lugar na yan kasi nga, iba yung salita nila. Pero yung asawa ko, nakakaintindi siya ng Bisaya. Kaya, hindi kami mabibenta. Char. And then, yung friend ko naman, Filipino teacher siya, kaya alam niya mag-Tagalog, naiintindihan niya ako, tapos nagkakaintindihan kami dalawa. Pero kasi kapag nagkukwentuhan sila, talagang Bisaya lang talaga yung salita nila. So, ayan na, nakalapag na kami. Ayan yung friend ko, yung friend namin. Ayan silang dalawa. So, sobrang thankful kami at binigyan kami ng pagkakataon na makarating sa lugar na yan, makapag-relax. Ayan, in-enjoy namin yung place. So, ayun, konti pa yung tao ng pagdating namin, pero nung bandang mga after lunch na maraming nagpunta kasi mag-overnight sila. Feeling ko kapag medyo late ka na dumating kasi pwede ka na mag-overnight kasi kami hindi talaga namin planong mag-overnight kasi wala nga mabilihan na tubig. Tapos, sabi ng friend ko malamok. Ay, tsaka malayo siya. Malayo siya mga sobrang layo niya. So, inaantay kami ng bangka namin dyan kasi 5 hours lang kami dyan. Dumating kami ng 10, umuwi kami ng 3, 11, 12, 1, 2, 5 hours lang po kami dyan. Nag-picture lang, nag-lunch lang kami. Kaya in-enjoy lang namin yung moment na nandyan kami. Tapos, ayun, sobrang thankful ko po talaga
sa friend namin na kundi dahil sa kanya hindi kami makakarating diyan. So, ang tagal din namin na plinano na pumunta pero naging successful naman. Nakauwi kami ng matiwasay, naligtas at ayun na nga. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at nakatulong at nakapagbigay ako ng tips about sa naging experience ko. Thank you for watching, everyone.